Nasaan ako? Nabigo ba ang misyon ko? Bakit hindi ko magalaw ang mga daliri ko? Huwag mataranta, susunod ka na. Kaya pala perlas ng diwang niebe ang tawag dito. Mukhang masarap pa nga. Perlas ng diwang niebe. Naging baboy ako. Buwisit, ako ang dakilang haring gabi. At naging baboy lang ako. Hindi pa man lang ako nakakalaban. Huwag kang mamatay sa harap ko. Kapag hindi nakakuha ng sariwang baboy ang konde, malalagot ako. Amo, madali ito. Mayroon kang isang forced crit. Gamitin mo ito para iligtas ang sarili mo. Sabihin ang TC mula ngayon. Ano ka ba talagang nilalang? Kung hindi mo gagawin, mamamatay ka. Sige, bilisan mo at simulan na. Magaling, amo, nakapinsala ka at nakakuha ng mataas na enerhiya. Tisyong biolohikal, talento sa hiyas, nakuha mo ang pasibong skill, batayang lakas. Ikaw na perlas ng niebe, ang lakas ng loob mong kagatin ako. Hinahanap mo talaga ito. Uy, kumuha ba ako ng mataas na enerhiya? Kung kakainin ko ito, mas lalakas ba ako? Baka mas lalo ka pang lumakas. CJ. Oo po, amo. Kung ganoon, alam ko na. Binabati kita, amo, sa iyong unang pagbaliktad na pagpatay. Gantimpala, 50 evolution points. Pasok sa kondisyon. Amo, nag-evolve ka mula perlas ng niebe patungong batang perlas ng bakal. Ang iyong lakas ay higit pa sa karaniwang tao. Nararamdaman kong ang buong katawan ko ay puno ng walang hanggang lakas. Wala akong oras magtanong kanina. Sabihin mo sa akin, ano ka ba? Walang buhay na set ng bato. Tinanakaw nito ang enerhiya ng kahit ano para mag-evolve. Isang napakalakas na sistemang para sa iyo. Pandaya ka pala. Hindi po. Bakit parang hindi ka bilib, amo? Hay, sino ang mag-aakalang ang nangungunang asasin? Ang dakilang haring gabi ay gagamit lang ng pandaya. Aalis na ako. Tutal nandito na ako, sasabayan ko na. Isang lobo ng hanging talim at butiking apoy. Hindi maganda ang amoy, pero bibigyan kanya ng enerhiya. Huwag nating sayangin. Antas isa na mahiwagang halimaw ka na, amo. Ang lakas mo ay higit pa sa mga piling sundalo. Antas isa lang. Bakit ang tahimik ni matandang Hawk? Naiinip na rin ang konde, hindi pa ba handa ang pangunahing putahe? Baka naparami ang inom at nakatulog. Teka, anong amoy iyon? Buwisit, inaatake tayo. Ano ang... Halimaw. Tumakas siya, amo. Hayaan mo na siya. Nasa loob tayo ng mansyon. Walang silbi ang pagtalo sa isa o dalawa. Kapag mas marami ang dumating tapos tayo. Ang kaguluhan ngayon ay pagkakataon ko para makatakas. Konde, ha? Gusto mo akong kainin? Hindi ganoon kadali. Grabe, ang baho nito. Lason ba ang bagay na ito? Tama ka, amo. May antas isa na nakalalasong gas dito. Pero huwag mag-alala. Itinaas ko na ang resistensya mo sa lason. Sige, basta ayos lang ako. Ingat, amo. Isang kawan iyan ng mga demonyong dagang bulo. Puno sila ng lason. Kaya ko ba sila? Laban. Kaya mo sila. Mabuti, nagugutom na rin ako. Isang buffet na ito para sa akin. Walang dahilan para hindi kumain. Seryoso ba? Binabati kita. Kinain mo ang dagang bulok at may plague immunity ka na. Nabuksan ang batayang paningin sa dilim. Ang skill na ito ay swak sa mga assassin. Pero masyadong madugo. Makaakit ito ng mas malakas na halimaw. Tamang-tama ang imburnal na ito pang level up. Binabati kita, amo. Nag-evolve ka sa antas dalawa na halimaw, tiranyong bakal. Nakuha ang pasibong skill, bakal na baluti ng buto. Hindi tatabla ng pisikal na atake sa ibaba ng antas dalawa. Pati na ang pangunahing galaw, nakamamatay na pagsuwag. Bibigyan ka nito ng 300% bilis. At mga nakatutunaw na pangil, batayang paghinga sa ilalim ng tubig. Sa madaling salita, para ka ng isang pinakamalakas na espadero. Ayos, pinakamalakas na espadero, ha? Mukhang interesante. Kaya ko kayang lumaban sa mas mataas na antas? Mukhang paparating na ang mga taga-mansyon. Wala nang makakain dito. Alis na tayo. Hindi ganoon kadaling kainin ako. Babalik ako kapag mas malakas na ako.
Kapitan, may mailap na baboy ramo. Napakalaki at kulay itim. Teka, hindi iyan ordinaryong baboy. Isa itong mutant mula sa kabundukan ng mahiwagang halimaw. Mag-ingat kayo, mapanganib iyan. Ilabas ang mahiwagang lambat, hulihing buhay. Kailangan ng konde ng buhay na malakas na halimaw. Hulihing buhay. Sige, masubukan nga kayo. Tingnan natin kung gaano talaga ako kalakas. Tira. Huwag hayaang sumuwag. Ingat, amo, isang palasong tumatago sa baluti na mailason iyon. Hindi maaari, gawa ba sa bakal ang balat niya? Palasong tumatago sa baluti na iyon ah. Iyon lang ba ang kaya nyo? Kalat. 2 at 3, ihulog ang lambat. 4, ihanda ang pampatulog. Matalino ang mutant na baboy na ito. Huwag itong ituring na parang ordinaryong baboy. Ituturing nyo akong baboy. Mas nakamamatay ang yabang kaysa sa kahinaan. Ah! Ang mga mata ko. Peste, lason yan. Papatayin kita. Ingat, munting baboy. Advanced swordsman level na yan. Naku. Ah. Kapitan. Kalimutan niyo ako. Forma, gamit fire oil. Huwag niyo patakasan. Ihagis ang fire oil sa tubig. Naka-activate na ang underwater briefing mo. Malaya kang makakagalaw sa tubig ng 1 oras. Ah. Tulong, Kapitan. Bati, binata. Nilaman mo ang isang high-level fighter. Nakakuha ng maraming bioenergy, gumaling ang sugat sa tiyan, at sumipsip ng kaunting battle aura. Na-unlock ng Fire Core ang bagong skill, Flame Charge. Ngayon, may burn effect ang charge mo. Ang mga sanay na squad na iyan ay tunay na banta. Hindi dapat magmayabang. Dalian papunta sa Magic Beast Mountain Range. Hu! Kailangan kong mag-ingat kahit sa Magic Beast Mountain Range. Anong nangyayari? Binata, nakakain ka rin ng rage potion. May temporary blood loss ka ng 30 minuto. Sana sinabi mo agad, hindi ka naman nagtanong, binata. Bahala na. Masyadong tahimik. Hindi tama yan. Yan eh, ako na naman. Pinakaayaw ko tong bagay na to. Ingat, munting baboy. Yan ay isang Pictire 2 Ghost Face Demon Spider. Nang ambush ito gamit ang Earth Poison Webs. Hindi madaling harapin. Flame Charge. Bati, binata. Nilaman mo ang isang Pictire 2 Ghost Face Demon Spider. Marami ang nakuha. Tumaas ang toxin resistance sa intermediate. Na-unlock ang bagong skill, Venomous Spider Silk. Kayang lumura ng sticky poisonous threads mula sa bibig. Ayos, lumusong pa tayo ng mas malalim. Anong magic beast ito? Binata, yan ay isang basic tire 3 Eron. Ironclad Rhino. Puro defense build yan. Sa kasalukuyan nating mga pangil, hindi pa natin kayang butasin ang balat niya. Ang tire 2 dito ay nasa ibaba lang pala. Little Sprite, ano na ang mga skills ko ngayon? May reinforced bones at partial wind armor na ako ngayon. Venomous Spider Silk at Corrosive Fangs. Kaya, ano pa ang kulang ko? Isipin ko, ano pa ang kulang ko? Burst power, ranged attacks, at scouting skills. Ito ay isang tier 1 na social iron draw crow. Ang katawan nito ay kasing tibay ng bakal. Mabilis itong lumipad at magaling lumaban ng grupo. Marami sila, medyo nakakatakot. Pero ang gusto ko lang ay ang kanilang pakpak at mata, di ba? Kayo ang mga kailangan ko. Pero di ko sila pwedeng labanan ng direkta tulad ng Sabertooth Tiger. Laban sa mga flying units na tulad nito. Ang ground units ay dehado. Ito ay isang wind tunnel region. Hindi maganda para sa precise crow flying. Bati, guro, nilaman mo ang isang Aeron Draw Crow. Agility panandang pandagdag 0.1. Nakakuha ng Trace Flying Factor. Nilamon ang isang mata, pinapahusay ang paningin. Guro, masamang balita, masyado kang maraming gene fragments na nakuha. Energy overload, kailangan mong matulog ng malalim kaagad. Nagsisimula ang gene restructuring. Countdown, 10 segundo. Naku, pagtulog dito ay suicide.
Guro, gising ka na rin sa wakas. Tapos na ang gene restructuring. Ngayon, isa kang tier 3 mutant catastrophe bore. Sprite, may natutunan ba akong bagong skills? Guro, may passive skill kang Eagle Eye. Tumaas ang paningin ng 500. Kaya mo nang i-track ang moving targets. Active skill, Bone Spike Shot. Kaya mong magpaputok ng bone spikes mula sa likod mo. Lubhang malakas ang penetration. Mayroon ka ring as yet unawak and glider wing skill. Mag-evolve sa tier 4 at makakalipad ka. Tier 3. Sa wakas, di na ako low-level beast. Ngayon ako'y, kung makasalubong ko ulit ang armored rhino na yon, tiwala akong kayang basagin ang school niya head-on. At ngayon, may ranged attack na ako. Bone Spike. Mas malakas ang tama nito kaysa sa armor piercing crossbow. Sobrang daming energy ang nasunog sa evolution. Oras na para kumain. Isang tier 3 agility type beast. Ang uri ng tinatakbuhan ko dati. Ngayon, agahan lang kita. Mga normal na tier 3 beasts, mas kaunti na ang binibigay na energy ngayon tila. Panahon ng sumisid pa. Ha! Iyan ay T-Rex. Hindi, iyan ay isang tier 5 lord level na magical beast. Nakita na, yun ang pinag-uusapan ng mga chismis. Ang mutated magic orb na kinain ang battle key flame ng Earl. Sobrang perfect na material para sa eksperimento. Haha, tumakbo ka, Young Master. Iyan ay tier 5 lord level na dark terrain dragon. Mage na mataas ang antas, kayang magpaamo ng Drake sa likod niya. Maging mabait kang baboy at idagdag ko na sa koleksyon ko. Ito ang kapangyarihan ng tier 5 mage. Sa lakas mo ngayon, hindi mo kaya, tumakbo ka. Kaya mo ba talagang makatakas? Gravity spell. Nasa 5 gas gravity force ka ngayon, Master. Agility na bawas ng 6 na po. Grabe, nawala ang bilis ko kahit di pa ako tinamaan. Para sa isang baboy, impressive talaga ang bilis mo. Pero baboy pa rin ang baboy. Dahil ayaw mong tumigil, gagawin kong hindi ka na makakatakbo. Ang gusto ko lang naman ay magic box mo at mutated pork. Heh. Young Master, White Snake Spirit narito. Malapit na sa danger zone, hindi na magtatagal. Hindi ka pa sumusuko, sobrang tibay mo talaga. Sawang-sawa ka na ba? Sa unahan ang border ng Nether Swamp, doon na natin tapusin. Wala ka nang matatakbuhan, di ba? Baboy, magpakilala ka. Ako ang Royal Magician ng Rodan Empire. Karangalan mong mamatay sa kamay ko. Hellfire. Grabe, mas gusto mong mamatay sa swamp kaysa mapunta ka sa akin. Master, forcibly activated ang glider mo. Hindi na tayo mahuhulog at mamamatay. Ayos, hindi na bababa dito yung kalaban. Ang toxic na hangin dito kinakain ang magic. Mage killer ito. Mukhang panalo ang laro natin. Pero ang nasa unahan, baka mas nakakatakot pa kaysa sa kanya. Mag-ingat ka, Piggy. Kinakain ka ng asido. Nakapasok na sa dugo mo ang powder at wet toxin. Ginagamit lahat ng energy mo para mabuhay ka. Ubus ka na sa energy, Master. Baka di mo na kaya ang asong gala ngayon. Mukhang hindi lang ako ang gutom. Gutom pati mga nilalang dito. Kumain ka ng baby ghost water snake, Master. Nagdagdag ng konting toxic energy. Poison resistance panandang pandagdag 0.01. Sobrang konti. Wala yan sa akin ngayon. Parang patak lang sa balde. Basta may makain, mabubuhay ako. Lunok mo ang bloodthirsty poison beetle, Master. Nagdagdag ng chitin. Nag-start na ang skeleton repairs. Nagdagdag ng fire at poison resistance. Mukhang nag-a-adapt na ako dito. Malapit nang maging parte ng toxic swamp. Sure ka bang kakainin siya ay mag-trigger ng red evolution? Totally, Master. Pero tier 4 beast yan. At kaya niyang mag-release ng swamp shockwave. Huwag mong harapin ng direkta.
Malakas mental attack niya, buti mabilis akong umiwas. Kung hindi, yari na ako. Master, paparating na. Ito na ang chance. Ngayon ang panahon. Gusto mong kainin ako. Tingnan natin kung sino ang kakain kanino. Ikaw na ang mag-take charge, Master. Mag-ingat, natutunaw ang scales mo sa stomach acid niya. Nagpadala din siya ng mind attack. King of the night. Takot ka ba sa konting slide? Nahanap ka. Kinain mo ang Tier 4000 Eye Demon Toad, Master. Sobrang dami ng evolution points na kuha. Nabasag ang life core. Nagsimula na ang evolution. Planong natapos na. Master, isa ka ng Tier 4 Proto Lord Abyssal Venom Dragon Orbi. Nagdagdag ng 4 na bagong talento. Ayos, nakarating na sa Tier 4. Nakarating din sa antas ng malalakas. Ganito pala ang pakiramdam ng kapangyarihan. Cons Rodan, dahil hindi ako namatay, Konse. Hindi na malayo ang kamatayan mo. Panahon na para pumunta sa puso ng Monster Mountain Range para sa bagong pagkakataon. Kailangan kong maging mas malakas pa. Master, nasa 3,200 metro ang iyong altitude. Inaayos ang temperatura ng balat para sa lamig. Ang bilis ng paglipad ay 300 kilometro bawat oras. Ang katawan ng Abyssal Venom Dragon na ito ay mas perpekto pa sa inaakala ko. Kahit tinatawag itong perlas. Ang anyo ko ngayon ay mas parang isang mabigat na baluti na dragon na walang buntot. Mag-ingat, Master. Iyan ay isang Tier 5 Thunder Gold Eagle. Hari ng kalangitan. Likha na kakayahang kidlat. Dati, humuhukay lang ako ng butas kung nakatagpo ako ng ganitong uri ng hari ng kalangitan. Iyon lang ang pagpipilian ko. Pero ngayon, subukan mo ito. Binabati kita, Master. Nilamon ng isang Tier 5 Thunder Gold Eagle. Nakamit ang pangunahing pagkakaugnay sa elemento ng kidlat at pagpapahusay ng istruktura ng demonyo. Hinahanap nila ako. Ah! Huwag, pakiusap, huwag mo akong patayin. Ako lang ang inupahan. Mata ng pagkasira, nakaaktibo ang mode ng pagpapatuyo ng kaluluwa. Sa pilitang pagbabasa ng alaala. Ganoon pala, ikaw na tusong aso, Rodan. Sinabi mo sa lahat na nasa akin ang Ancient Dragon Emperor Devil Seal. Naglabas pa ng S-rank na patong sa ulo, 10 milyong gintong barya, kasama ang titulo. Naakit mo ang lahat ng baliw sa imperyo, di ba? Gusto ng matandang iyon na gamitin ang kamay ng iba para mawala ako. Hindi lang niya ako gustong patayin. Gusto rin niyang gamitin ang mga sakim na mersenaryo para pahirapan ako. Pagkatapos, sisingit lang siya para sa gantimpala. Kung gusto nilang maglaro, bibigyan ko sila ng malaking laro. System, markahan ang lokasyon ng lahat ng hayop na tier 4 pataas malapit dito. Nakuha. Timog Silangan, 3 kilometro ang layo. Tier 4 na pinakamataas na Violent Bear King. Lahat ng mataas na antas na hayop sa timog ay namarkahan para sa iyo. Mayroon silang hukbo, pero mayroon akong gubat. Sinusubukang manghuli sa akin. Ipapakita ko sa inyo kung ano ang hitsura ng tunay na pagdagsa ng hayop. Boss, 3 araw na tayong naghahanap. Hindi pa nakakita ng buhok ng baboy. Tunay nga bang mystical ito tulad ng sinasabi ng mga alamat? Baka niloloko lang tayo ni Rodan. Gusto lang tayong gawing kanyon. Ano ngayon kung peke? Basta maibalik natin ang ulo ng baboy na yan. 10 milyong gintong barya ay atin. Kahit makahanap lang ng pahiwati, ay makakakuha tayo ng 1 milyon. Narinig ko na ang baboy na iyon ay kayang huminga ng apoy at nakakalason din. Ano ang ikakatakot? Nagdala kami ng banal na tubig para panlaban sa lason. Kung magpakita siya, puputulin ko siya agad doon. Tara na. Ito ay simula pa lang. Gagawin kong bawal na zone para sa tao ang gubat na ito. Mayroong sa langit, itaas ang mga kalasag. Mata ng pagkasira, bagyong Psychico. Master, nilamon mo ang isang Fire Grand Mage. Tumaas ang intelligence ng 5. Nakamit ang Fire Repulsion skill. Naka-unlock din ang Basic Language Comprehension. Maaari ka nang magsalita ng wika ng tao ngayon. Rodan. Sa wakas, kaya ko nang magsalita. Ngayon, ang mga pananakot at panlilinlang ko ay umabot sa bagong antas. Hindi mahalaga kung sino ka, dahil narito ka. Hindi ka naaalis.
Doon, sa hilagang silangan. Ang lakas ng masamang aura na iyan, nakakasuka. Charge para sa Diyos ng liwanag. Mag-ingat, may miasma dito. Banal na paglilinis. Kagaguhan. Sino? Sino ang nagsasalita? Ang halimaw na iyon. Ito'y nagsasalita. Ako ang iyong bangungot. Huwag kang makinig sa kanya. Iyan ay bulong ng demonyo. Panatilihin ang pormasyon. Huwag kang lumapit. Iyan ang patay kong kapatid. Huwag mo akong patayin. Jack, anong nangyari? Hangin lang yan. Nababaliw na siya. Mayroong mga multo, tunay na multo. Sa likod natin. Nasa likod natin. Tigil. Si Thomas yan. Pigilan ang paghataw. Kung isa kang mataas na antas na hayop, lumabas ka at labanan ako, harap-harapan. Harap-harapan, nang dumating kayong 20 para hanapin ako. Bakit hindi ka lumaban ng harap-harapan, ha? Eretiko. Susunugin ka sa impyerno, banal na atake. Ito ba ang ideya mo ng katarungan? Master, nakita ang mataas na konsentrasyon ng banal na kapangyarihan. Sumasalungat ito sa iyong dark attribute. Sinimulan ang sapilitang neutralisasyon. Binabati kita, Master. Matagumpay ang paglamon. Nakamit ang ultimate light resistance. Ang pinsala ng light magic sa iyo ay nabawasan ng 50. Naka-unlock ang holy light disguise. Kaya nang supilin ang aura ng demonyo, gayahin ang banal na presensya. Tumatagal ng 1-0 minuto. Haha. Hahaha. Dito, makakalusot ako sa mundo ng tao. Baka makapaglibang pa nga ako. Napakagaling. Hindi ko alam na nandito pala siya. Huwag kang mag-alala, maliit na baboy. Hindi ako tulad ng mga bobo na iyon. Ako ang pinuno ng Blood Rose Mercenaries. Elise, may alok ako sa iyo. Anong klaseng alok? Gusto kong tanggalin mo ang isang kaaway para sa akin. Bilang kapalit, maaari kitang turuan kung paano maging tao. Sino ang gusto mong alisin? Rodan, deal. May deal tayo. Ito ang Sigh of the Deceiver. Ito ay isang mataas na antas ng illusion item. Hindi nito mababago ang iyong kalikasan, pero makakagawa ng malawak na visual at sensory illusions. Paano ito gamitin? Isusuot mo at isipin kung ano ang gusto mong maging. Pero sa katawan na kasing laki ng truck, kailangan mo munang lumiit. Totoong pahirap yan. Ayos lang, matindi ka rin sa sarili mo. Simula ngayon, ikaw ang bodyguard ko. Codename, tagapagbantay ng oras. Tandaan, walang madaldal. Huwag mong alisin ang helmet mo. Masyadong halata ang tunog ng boses mong bakal. Nasaan si Rodan? Sa Blackstone City, 3 araw mula ngayon. Doon siya magpapapiestang hunting ng demonyo. Ang huling item sa auction ay info tungkol sa demon orb ng wakas ng mundo mo. Plus peke mong karne ng baboy. Ibebenta niya ba ako? Hindi, pain ka lang niya. Alam niyang buhay ka pa. Pati yung mga bayaran, hindi ka rin nila napatay. Hintayin kanyang lumantad mismo. O may dumating pang mas malalakas. Para baliktarin ang kabundukan. Gusto mong magpain, ha? Sige, kagatin ko ang pain mo. At isasama kita pababa. Bagong kuha na apoy elementong puso. Kakarating lang, buhay pa, bilihan na sa magic chests. Tapat na bentahan lang. Bubukas ang Blood Arena ngayong gabi. Leopard laban sa Berserker Beer. Pustahan na, last call. Amoy pagkain saan man. Gutom na ako. Nakakustom si Master ngayon. Pigilin ang gana. Maraming easy dito, mas mag-ingat ka. Dapat low-key lang tayo. Uy, hindi ba si Kapitan Elise ng Crimson Rose yan? Narinig kong white out team mo sa misyon na to. Ikaw lang natira. Gusto mo akong makasama? Sumali ka lang sa Blood Wolf mamayang gabi. O, basura, anong problema? Napalit mo na kamay mo mula nung huling beses. Huwag kang masyadong bilib. Dalhin siya. Yung malaking batong tanga na yun, mukhang masarap ang laman. Ay chop na para sa mga aso. Tahimik lang, walang dugo. Walang dugo. Mahirap yan pero susubukan ko. Anong halimaw yan? Umatras. Ayos yan, malaki ka ah. Mukhang bagay ka talaga sa bodyguard na role. May nagmamasid sa atin. Ayos, dapat magpakitang gilas ako para magka-interes si Rodan sa misteryosong bodyguard ko. Dalawang Abyssal Fire Cocktail, malamig. Lahat ng info mo nandito. Nagpareserba sa Gold Hall downtown si Rodan. Mahigpit ang seguridad sa Rose Auction House. Di lang private guards niya, nag-hire din siya ng Shadow Hand Assassin Team. Si Miss Corinne, na nag-imbita siya ng Inquisitor mula Holy See para walang manggulong kakampi ng Demon Pig. Natatakot ka ba? Nakakabitin. Hahaha, ayos, gusto ko yung tapang mo. Ito ang plano ng auction house. 3 araw mula ngayon, nasa EV suite sa 3rd floor si Rodan. Di natin kaya salakayin ng harapan. So, anong gagawin? Pabayaan natin siyang bumaba mismo. Tampok ang pagpapakita ng demon pig na karne. Sabi ni Rodan, may kakaibang lakas ng pagbuhay yan. Pero alam nating peke lang yan. Esan, paano kung totoo ang karne na ipapakita mo sa auction? Baliw siya.
Gusto niyang ako ang magputol ng laman ko. Hindi mo kailangang gawin. Dugo mo lang to sa laban sa Stone Forest. Tinago ko yan. Ipakita mo lang to sa auction. Patunay na peke ang kay Rodan. Wala na siyang kredibilidad. Pag nagkagulo, saka ko siya papatayin. Tama, para sa paghihiganti. At para sa pagkain. Pakita ng imbitasyon. Kapitan ng Crimson Rose, si Zhang Elise, sabi ni Ginoong Rodan, diretso ka daw sa suite sa second floor. Excited siyang makaharap ka ulit. Pati ako. Yung madilim na amoy si Rodan yan. Simulan na. Nandun ang matanda sa taas. May 4 na Tier 4 na elite guard siya. Tapos isa pang di ko mabasa ang lakas. Master, ito si Inquisitor Andrew. Halos Tier 6 na lakas. Payong matalino, wag harapan. Yung nakaputi malakas. Si Judge Andrew yan. Pinakabaliw na aso ng simbahan. Sabi nila sinunog niya ang isang buong lungsod para linisin ang salot. Interesante. Mas malakas ang kalaban, mas pampatigas. Itong halos Tier 6 na to. Puno na ang light resistance ko dito. Sino pa kaya ang tatawag sa akin ng madilim na nilalang? Ganyan talaga tao. Kahit kaluluwa ibebenta para sa yaman. Pareho lang tayo. Wala akong pinagkaiba. Para patayin si Roman, ibinenta ko sa'yo kaluluwa ko, baboy. Ngayon, simula na ng finale. Ang mutant demon pig na kumain daw ng kaluluwa ng sinaunang dragon. Isang piraso ng karne nito. Carning divine beast ito. Grabe ang energy wave. Ramdam kahit may selyo. Bilhin, kainin, at lampasan ang limitasyon mo. Simula bid, 1 milyong ginto. 5 milyon. 10 milyon. Kalahati ng syudad ipapustahan ko. Did. 10 milyon sa peking karne? Parang tumutubo sa puno pera nyo ah. Oh, ingat, Kapitan Elise, lakas ng dila mo. Si Master Rodan na mismo ang nag-authenticate. Rodan, kupal na matanda, pinapatay pati estudyante niya. Ang kanyang. Maaasahan mo ang mga sinasabi ko. Mag-ingat ka sa pananalita mo, Elise. Mali ang hayaang makatakas ka noong nakaraan. Ngayong nagdudulot ka ng gulo, huwag mo akong sisihin kung wala akong awa. Tanggalin ang bodyguard niya, walang awa. Tama, ngayon, atake. Elnat, hindi ba iyon ang baboy? Anong ginagawa niya dito sa bayan? Naku, ang halimaw mula sa wanted poster. Pakawalan ang lason. Hahaha, sa wakas, natagpuan din kita matapos maghanap kahit saan. Nag-iisip lang akong mangisda, hindi ko inaasahan na ang isda ay tumalon sa baybayin mag-isa. Ginoong Andrew, atake, atin na siya. Galaw na. Elise, patayin si Rodan. Itong maputlang nilalang, akin na ito, heretiko. Marunong kang magsalita, mas nararapat mamatay ang matatalinong hayop. Banal na hatol, krus na slash. Panginoon, max na ang resistensya sa light element. Dinadigest niya ang banal na enerhiya. Kapit lang. Ano ka ba talaga? Ako ang bangungot mo. Guro. Tapos na ang klase. Elise, naglakas loob kang patayin ako. Lahat ng alam mo, di ako nagturo. Tinuruan mo akong pumatay, magkanulo, at ipadala ang pamilya ko sa laboratorio. Sakripisyong dugo, double chain. Walang magliligtas sa akin. Andrew, tulungan mo ako. Mamatay ka na. Pinagsisisihan mo, no? Patay na si Rodan. Ayos, napakaayos. Dahil patay na si Rodan, babayaran ko ang kahihiyan gamit ang buhay ninyong dalawa. Banal na bawal na teknik, sakripisyong paglapnos ng dugo. Elise, umatras. Tatakbo ka ba? Patay na si Rodan. Kalahating panalo na ako. Ngayon, kailangan kong mabuhay sa habol ng baliw na ito. Basta mabuhay lang. Iwan mo na ang buhay mo rito. Sobrang bilis niya. Ang Bloody Forbidden Technique ay tumatagal ng 10 minuto. Sa 10 minuto, isa siyang Tier 6 Battle God. Hindi tayo makakatakas. Hindi makatakbo. Hayaan mo siyang humabol. Kapit, papunta tayo sa ulap. Gagamitin mo ang kidlat para patayin siya. Sa Bloodburn State, Tier 6 ang depensa niya. Hindi masusugatan ng normal na kidlat. Walang silbi ang pangkaraniwang kidlat. Paano kung ito ay Tribulation Lightning? Buti na lang, pagkatapos mag-test, binigyan ako ng Thunderhawk ng affinity sa kidlat. Ang kidlat dito, parang mainit na paligo. Walang epekto ang mga pakulo mo, kahit magtago ka sa lungga, heretiko. Nahuli kita. Elise, attack. Blood Shadow Step, blink, durugin ang insekto. Lumayo ka. Kailangan ko lang tularan ang matingko ng Thunderhawk, na nagpapagulo rin ng kidlat. Sabay sa talento ko, Lightning Affinity, magpapatawag ako ng maraming kidlat. Tingnan natin kung sino ang kabado ngayon. Andrew, di ba pupuripikahin mo ako?
Tara, gusto mong mamatay ng sabay? Tingnan natin kung mas mabilis ang kidlat mo o ang espada ko. Banal na forbidden technique, isang espada. Heavenly Thunder Prison. Malilinis ang demonyo. Hindi ka maliligtas ng Diyos mo ngayon. Pero pwede kang maging Diyos ko. Panginoon, kinain mo lang ang Tier 6 Sanctum Inquisitor. Malaking banal na enerhiya ang nadetect. Pinipilit nitong pagsamahin sa life essence mo. Babala, bumagsak ang katawan mo. Ina-activate ang mabilis na purification process. Light Dark Twin Body sa Suzhou. Yuha! Parang nabasag ang katawan sa evolution na ito. Ang sakit sobra. Bakit ang gaan ng katawan ko? Master, gising ka na. Congrats, Master, tapos na ang evolution. Peak Tier 5 mutant ka na ngayon. Charles Tyrant. At Light Dark Twin Body din. Kumusta ang bagong talento? Bagong talento ay passive, Holy Demonic Hybrid. 50% immunity sa light at dark damage. May purification at corrosion na magkasama. Active skill, upgraded blood burn, sinusunog ang taba. Lahat ng attributes, positibo 300 boost. Walang side effects. Dagdag na passive, Void Pocket. May isa 0 cubic meters ka na sa loob para sa life storage. Void Pocket, hindi maganda. Ellis! Ang init, parang may lagnat. Kailangan ko ng pagkain. Kailangan ko ng enerhiya. Kailangan din niya ng high-level beast meat para mabuhay. Triple gravity ang lugar na ito. Core area ba ito ng Beast Mountains? Mag-ingat ka, Piggy. Sa loob ng 10 kilometro, may 3 tier 6 panandang pandagdag energy signature. Apoy sa silangan, yelo sa kanluran, kadiliman sa hilaga, mga pinuno ng lugar na ito. Seryoso. Kagagaling lang mag-level up pero nasa baba pa rin ako. Tier 6 kahit saan, dapat mag-ingat at lumakas. Panginoon, so. Ito ay isang Tier 5 Intermediate Aronback Spinosaurus. Buong depensa. Ikaw ang magiging pagkain ko. Master, binabati kita sa agarang pagpatay sa Tier 5 Intermediate Devouring Aronback Spinosaurus. Na-upgrade ang bone armor. Nakamit ang basic earth power. Busog na ako, balik na sa rurok ang lakas ko. Master, yan ay isang Tier 6 Peak Lord Titan. Hinahabol ng Thunder Ape ang supling ng Frost Poof Flood King. Tier 6 din. Pag nag-away ang dalawang kalaban, makikinabang ang pangatlong partido. Kapag namatay ang Flood Dragon, ang bangkay nito, diretso ako sa Tier 6. Kung masugatan din ang Thunder Ape. Oh, Master, yan ay isang soul restoring herb. Milagrong damo na nagpapabalik ng laman mula sa buto. Hapong-hapo na ang Thunder Ape. Isang Tier 6 Peak Miracle Herb na grabing sugatan. At karne ng Flood Dragon din. Parang all-you-can-eat buffet ito. Kasalanan kung di kakainin. Lumayas ka. Nandito ako para tulungan ka. Para palayain ka. Void Pouch. Buong lakas na paglamon. Master, gumagana na ang 7-star soul herb. Nagkakaisa na ang kaluluwa mo. Wala nang dumi. Lumakas ang mental power mo. Binabati kita, Master. Tapos na ang pag-evolve mo. Tier 6 Early Chow's Calamity. Emperor Dragon Pearl Power. Kayang lumaban sa tao ng harapan. Tier 7 Epic Powerhouse. Sa wakas, umabot sa Tier 6. Master, heto ang bago mong abilidad. Passive Doom Aura. Magulong gravity sa loob ng 100 metro. Elemental Rampage. Ang mahihinang nilalang namamatay sa paglapit. Active Skill. Chow's Brave. Naglalabas ng 4-element Destruction Beam. Bale wala ang 10 magic defense. At Beast Domination. Kayang sa pilitang alipinin ang mga halimaw na mas mababa ang mental power kaysa sayo.
gising ka na, gising na ako at gutom. May dalawa pang sagabal sa core area na ito. Panahon na para asikasuhin sila at busugin ang tiyan ko. Makakasabay ba si Elise? Saan ka pupunta? Dalawang sagabal. Ito ba ang Infernal Dragon mula sa silangan? At ang Shadow Nightmare mula sa hilaga? Papatay ka ng dragons? Hindi, nandito ako para sumakay sa eroplano. Hampas lupang nilalang, lumayas ka sa teritoryo ko. Sumuko o mamatay. Ako ay isang marangal na Red Dragon. Hindi pala marangal. Sa menu ko, walang marangal na uri. Masarap lang o kadiri. Isa pang salita, gagawin kitang sashimi. Sumusuko ako. Master, binabati kita sa pagpapaamo ng Tier 6 Infernal Dragon bilang alipin. Matagumpay na naitanim ang mental brand. Sunod ang isa mula sa hilaga. Handa na ang Shadow Eyes. Mag-ingat, nakaharang ang pandama ko. Wala akong makita. Hindi na kailangang makita. Huwag mo akong patayin kapakipakinabang ako. May alam akong sikreto. Sikreto tungkol sa pagiging Diyos. Pinakamalalim na bahagi ng core zone. 30,000 metro sa ilalim ng lupa. May fragment ng World Heart. Ito'y isang kayamanan na binabantayan ng Titan Behemoth. Kainin mo ito at sisinira mo ang usapan. Pinayagan kitang magsalita. Hindi ko sinabing hindi kita kakainin. Mas maaasahan ang sikreto galing sa alaala. Binabati kita, Master, sa paglamon sa Tier 6 Shadow Nightmare, ang World Star. Kumpirmado ang coordinates. Nasa ilalim ng lupa sa kailaliman. Nabuo na ang beast tide ni Buking. Hati sa 4 na phalanx. Maganda pero kulang pa rin. Ang pagkamatay ni Andrew, lumampas sa hangganan ng tao. Ito ay sayo. Sino mang espiya, patayin agad. Saan ka pupunta? Kukunin ko ang magpapaging Diyos sa akin. Pagbalik ko, babagsak ang imperyo. Opo, kamahalan. Inquisitor Andrew. At Grand Mage Rodin parehong patay. Pinatay ng baboy. Ibig mong sabihin, Inquisitor Andrew, at Grand Hand Rodin parehong patay? Pinatay ng baboy, liwanag at dilim nagkaisa. Kumpleto na ang paglamon. Ito ang pag-akyat. Ito ang tunay na pagdating ng demonyo. Ang propesyong Beast of Apocalypse ay lumitaw, ano? Halimaw na tagawasak mundo. Isa lang itong mapalad na hayop, mahal na hari, nais kong lumaban. Bigyan mo ako ng 100,000 kabalyero, kasama ang pulutong ng artilya ng mga salamangkero. Sinisiguro kong papatagin ko ang bundok na iyan, at pupugutin ang ulo ng baboy na iyan para sipain na parang bola. Hindi lang 100,000. Ilabas ang aking utos. Ipatupad ang pinakamataas na mobilisasyon. Tipunin ang 3 pangunahing hukbo ng imperyo. Tawagin ang lahat ng grupo ng mersenaryo. Paganahin ang maharlikang tore ng Salamangka. Kagalang-galang na papa. Simulan na ang ritual ng pagbaba ng anghel. Gisingin ang mga natutulog na bayani ng Tang. Mahal na hari, hindi ba't sobra na ito? Hangal, hindi mo ba nakikita? Tinitipon niya ang hukbo ng mga hayop. Kung lalabas siya sa bundok kasama ang milyong halimaw, lahat ng buhay ay magdurusa. Hindi ito pangangaso. Ito ay digmaan. Kailangang durugin natin siya bago matapos ng baboy na iyan ang kanyang plano. Masusunod po. Maligayang pagbati, Batang Panginoon. Lakas ng Devourer, dagdag na 50. Biyaya, nakuha ang puso ng lupa. Hanggat nakatayo ka sa lupa, ang iyong lakas ay bibilis ng 1,000. Dayuhan. Umalis ka. O mamatay. Ito ang ikapitong antas ng Space Mastery. Kung nasa maayos ka lang na kondisyon, tatalikod ako at tatakbo. Sayang at naubos ang iyong lakas sa pagtatangkang ikulong ang pirasong ito. Sige, gawin na natin. Void Pocket. Lamunin ang langit. Baliw ka ba? Sasabog ka at mamamatay. Amo, nakasagap ng enerhiya ng mundo. Nag-upgrade ang system. Bukas na ang huling permiso. Sinisimulan na ang muling pagbuo. Gagamitin ang lahat ng reserbang lakas. Natatakot ka na? Hinding-hindi. Wala pa ang hari. Kailangang panatilihin ang depensa. Lahat ng kawal, makinig. Kumanda sa pakikipaglaban. Tira. Atake. Hindi na natin kaya. May harang silang banal na liwanag. Walang silbi ang laso nating uso. Pinipigilan tayo ng matandang papa na iyon sa likuran. Nahaharang niya ang lahat ng aking dragon breath. Emperador.
Ano pa ang hinihintay mo? Sinong nagpahintulot sa inyong magpaputok sa bakuran ko? Ito pala ang kapangyarihan ng World Heart. Nahuhulog na. Hindi ko makontrol. Nahuhulog tayo. Parachute, talo na, bilis. Demonyo. Isa kang totoong demonyo. Ang kontinenteng ito ay para sa ating mga tao. Karapatan namin ito. Hindi ko hahayaang hawakan ito ng maruming gaya mo. Sa ngalan ng mga ninuno ng banal na imperyo, papatayin kita ngayon din. Kataas-taas ang tebas ng imperyo. May lakas ka ng loob, pero laban sa wagas na lakas, ang tapang ay palamuti lang sa puntod. Impossible. Walang imposible. Kayong mga tao ay nangangaso ng mga mahiwagang hayop. Binabalatan, nilalapa, kinukuha ang core para sa eksperimento. At iniisip na normal lang ito. Ngayong mas malakas na ako sa inyo. Kakainin ko kayo at aalipinin. At batas lang iyon, di ba? Iyon ang batas ng kalikasan. Hindi kami ay may mga damdamin. Kami ang pinili ng Diyos. Dakilang liwanag, Panginoon, magpadala ng parusa ng langit. Lipulin ang ereheng ito. Pagbaba ng anghel, pinakamalakas na salamangkero. Himala. May himalang dumating, hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Patayin siya. Patayin ang masamang baboy na iyan. Matagal na kitang hinihintay. Ayon sa impormasyon mula kay Elise, ang simbahan ay nakatali sa mas mataas na mundo. Akala ko ay sabi-sabi lang. Hindi ko inasahang totoo pala. Ang mga tinatawag na Diyos ay malalakas lang na nilalang mula sa ibang dimensyon. Itinuturing ang lugar na ito na parang ranso at umaani ng pananampalataya. Ngayong nandito ka na, huwag mo nang balaking umalis. Kakatapos lang kumain ng core ng mundo, pero hindi pa nakakatikim ng langit. Nangangahas ka, hamak na mortal na pumatay ng Diyos? Bitaw, kapag ang karne ay nasa bibig ko na, bakit ko pa iluluwa? Bumaba ka rito. Ikaw. Hindi. Pinipigilan ako ng mga batas dito. Lintik. Galing, amo, umangat sa ika-18 antas ng angel projection. Positibo 100 divinity, nakakuha ng God fragment. Nasarurok ka na ng pagiging demigod. Nakain na ang Diyos, patay na ang Diyos. Nanalo tayo, nanalo ka. Suko na kami para sa banal na imperyo. Maawa ka sa amin, huwag idamay ang mga sibilyan. Anong silbi sa akin ng mga daliring bakal na ito? Makinig ka, Augustus. Wala akong interes na mamuno sa inyong mga langgam. Wala rin akong balak na pumatay ng marami. Simula sa araw na ito, buwag na ang imperyo. Itinatag na ang Beast Federation. Ang tao ay hindi na ang pinakamataas na nilalang, kundi mga miyembro na lang ng Federation. Maaari ninyong panatilihin ang inyong mga lungsod at bukid. Pero dapat buwagin ang lahat ng hukbo. Ang Akademya ng Salamangkero ay dapat bukas sa lahat ng mga hayop. Taon-taon ay magpapadala kayo ng magic potions, pagkain at teknolohiya sa Beast Mountains. Bilang kapalit, poprotektahan ko ang mundong ito. Kung may hangal na outer god na gustong umani rito muli, ang anghel na iyon ang magsisilbing halimbawa. Yan ang bagay mo. Hindi mo kami kakainin. Sobrang kadiri ka at bastos. Marumi rin ang puso mo. Masaya ba, Kingu? Di sapat ang lakas. Boss, may bagong batch ng cherry tomatoes mula sa simbahan. Sinabi nilang tributo ito ngayong taon. Ilagay mo lang dyan. Hindi ko alam kung buhay pa ang count doon sa Manor. O patay na. Pag nakuha ko ang buong lakas mula sa core ng mundo, gagawin kong sarili kong ranch ang planetang ito. Tapos dadalhin ko siya sa biyahe sa buong universo. Sa huli, para sa baboy na tulad ko na may divorce system, lagi lang bituin at dagat ang hintuan. At ang katotohanan ay laging kasama sa menu.